Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. Magtaas po tayo sa galit ng dalawang kamay as we prepare our heart and remain in the spirit of worship and thankfulness to God. Praise God. Thank you, Jesus. Glory to God. Yes, Lord, you are so lovely and you are so fair. The glory of your presence is in us, all over us. You are the blessed rose of Sharon. Oh, we praise your name. For you are so worthy. You are so lovely. Adorable. What an honor, Lord, to know you, to be like you, to be with you always. Hindi po kami makukontento. Nananalangin lang. Experiencing your holy presence will be our everyday life. Yes, Lord. Experiencing your holy presence will be our everyday life. Hindi po kami gawain lang at may convention o may prayer meeting. But our everyday life. In your holy presence, in our love room. Oh, thank you, Lord Jesus, for giving to us your holiness, your glory, and your perfection. Nang iyong kabanalan, kalawalati, kasakdalan ay naglilingning sa amin saan kami pumunta. May kasama o wala. At ang lahat na nakakita sa amin ay minararamdaman. At yun ang iyong kalawalati, ang buhay na buhay. Kasabay ng pagpapamalas mo ng iyong kapangyarihan para gumawa ng marami mga himala, tanda't kababalaghan. Receive our love, Lord. Oh, you are so lovely and you are so fair. Praise God. So join me please in the book of 1 John chapter 5, 4 and 5. So ang message po ay para po sa dalawang tao. Yung una po ay para sa church, yung nasa Panginoong Jesucristo. At yung ikalawa po ay para po doon sa wala pa kay Kristo at mga nag-backslide palayo kay Kristo. And I want you to hear this well. And this is God's message for these two kind of people. In this end time, especially the Lord is coming any moment. And hear me well, give me your full heart and concentration and consecration and commitment to listen carefully. And God will speak to you. 1 John 5, 4 and 5. For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Who is he who overcomes the world? Who is he who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. He who believes that Jesus is the Son of God. He who believes that Jesus is the Son of God. So, make no mistakes in hearing this. Receive this with the simplicity of heart. This is so simple to understand, a basic principle, but so powerful truth. At ito ay para sa lahat ng mga nasa Panginoong Jesucristo. At ito po ang message ng Diyos. Ang lahat ng nasa Panginoong Jesucristo, especially mga nagpasyang maging kagaya niya, ay overcomer. At ang ibig pong sabihin ng salitang overcomer ay victorious. Powerful.
glorious, the authority, ruling, reigning, immovable, unbeatable, unshakable, mighty, triumphant, more than conqueror. Bakit po kayo naging overcomer? Because the moment you receive the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior, He become your divine life, divine nature, divine substance, and divine being. Sa Kanya ay kumpleto kayo. Naitanim kayo sa Kanya, nag-ugat kayo sa Kanya, at siya ang inyong buong kabuuan. Kaya ang maging overcomer ay hindi po isang struggle, isang nature. They understand that. Hindi mo kinakailangang mag-struggle para maging overcomer. Yung ka. And let me say that again. Hindi mo kinakailangang mag-struggle para maging overcomer. Yung ka. Do you understand that? You must understand that. Ang nag-i-struggle lang po yung walang nature ni Jesus. Pero ikaw, na dala-dala ang buhay niya, na siya mong kalikasang katauang kabuuan, lahat sa lahat, anong ini-struggle mo? Si Kristo ang nakatira sa iyo milyong ulit na higit na makapangyari. Sa lahat ng diablo, demonyo sa impyerno nasa mundong ito, sa lahat ng terorista, komunista, satanista, sa lahat ng sakit at karamdaman, kahirapan, lungkot, takot, dusa, immoralidad, idolatry, fanaticism, at deception. Do you understand that? You must understand that. Or otherwise, kung kayo po'y nag-i-struggle para maging overcomer, ang ibig pong sabihin nun, hindi si Kristo ang katauhan nyo. Hindi siya ang kalikasan nyo. Wala siya sa inyo. Kasi ito po ang katotohanan. Ano man ang ayos kalagayan ng batang agila, hanggang siya po'y tumanda, saan man siya pumunta, agila siya. Hindi pwedeng baguhin ng ulan, ng bagyo, ng kahit sino kanyang pagiging agila. You know why? Nature niya yun. Uriandoro bobo shikarambarakataka. Nature niya yun. At walang salod sa mundo. Ano man yun ang pwedeng magbago sa kanya. Kasi yun siya, nature niya yun. Umaga, tanghali, hapong, gabi, Lunes, Linggo, Enero, hanggang Disyembre. May impacto, wala may makukulam, wala may diablo, wala. Yun siya kasi nature niya yan. Si Kristo ang kabuuan ninyo. Tulog yung agila o kising, yan siya. May kasama siya o wala, yan siya. May boyfriend siya, may girlfriend o wala, yan siya. Are you hearing me? Kurababakataka. At kahit anong gawin ng manok na nasa mundo, hindi siya pwedeng maging agila. Ay kung gusto niya maging agila, pumunta siya kay Kristo, tapos yung kanyang pagiging manok. Alam nyo, kung ang church noon pa nakinig sa mga turo ng mga apostol, ang buong mundo matagal nang naligtas at si Satanas matagal nang sentensyado. Anong
anong i-struggle mo para maging overcomer? Yung ka nga. Kung agila ka, hindi mo kinakailangan mag-struggle para maging agila kasi agila ka nga, ang gawin mo lumipad. Ikabuhay yung pagiging agila mo. Agila ka, huwag kang mag-asarya na para kang manok at sisiw. Agila ka. At hindi ka naging agila nung tumanda ka na. Magmula nung naipanganak ka. Magmula nung naipanganak ka, agila ka na. Ang kailangan mo nung naisilang ka, magpaka-agila ka. Kahit ano pang kulay ang itapon ng diablo sa iyo, agila ka pa rin. Iba yung balahibo mo sa manok. Iba yung tuka mo. Iba yung identity mo. Iba yung nature mo. May tao ba rito? We understand that. Do you understand that? Kanina po ang revelation ng Word of God. Ang overcomer lang na tao sa mundo ay na kay Kristo. Wala nang iba. Isang klase lang ng tao. Yung na kay Kristo. At yan ang dahilan kung bakit tinuloko kayo ng diablo. Ginugulo niya kayo para mag-backslide kayo. Sapagkat alam niya kahit anong gawin niya kung hindi kayo magpapaloko, overcomer kayo. Huwag kang mabuhay sa pakiramdam. Huwag kang mabuhay sa emotion. Huwag kang mabuhay sa suggestion ng sino man. Mabuhay ka sa revelation. Bumagyo, lumindol, umaraw o umulan. Tumulog ka, gumising ka. Akila ka. Ang kailangan mo para ma-enjoy yung pagkaagila mo, lumipad ka. Ikabuhay mo yung pagiging agila mo. Tularan mo yung tatay mo, sundan mo. Do you understand that? Huwag kang titingin sa mga manok na nagkulay agila, pick yun. Tumingin ka roon sa tatay mo. Jesus said, come follow me. Huwag kang magalis ng mata sa Kanya. Sa Kanya ka tumingin, agila ka. Kahit anong mangyari sa mundo, agila ka. Hindi mo kinakailangan magkaroon ng biyaya. Lahat ng sama. Iyo. Walang naisilang kay Kristo na abnormal. Huwag niyo nga kalimutan yan. Walang naisilang kay Kristo na baldado. Walang naisilang kay Kristo na dulig. Walang naisilang kay Kristong bingi. Walang naisilang kay Kristo na lunatic, fanatic. Walang naisilang kay Kristo na incomplete. Lahat ang naisilang kay Kristo, kompleto. Kompleto! You know why? Hindi gumagawa ang Diyos ng pangit. Hindi niya nature gumawa ng pangit because He is so lovely. He is so fair. Hindi siya gumagawa ng kulang. Hindi si Adan nagpakahirap na kumain. Mag-enjoy ng buhay kasama si Eva. Hindi sila nagpakahirap para sumaya. Alam niyo kung anong ginawa nila? Lahat ng provision para sa kanila, kinuha nila. Ginamit nila yung authority nila. Pagkailangan nila ng mga ibon, tinatawag nila. Pagkailangan nila ng mga gumagapang sa lupa, tinatawag nila. Pagkailangan nila lumalangoy sa dagat, tinatawag nila. Alam nilang lahat ng ito'y subject sa power nila. Ginamit nila authority nila. Kaya ang nangyari sa kanila, they enjoy life. Kaya wala kayong mababasa sa book of Genesis kahit isa from Genesis 1 hanggang 3 na nagreklamo si Eva at si Adan. You know why? Sapagat walang ginawa ang Diyos na kulang. Kompleto sila.
At kung bakit tayo kinumpleto ng Diyos at ginawang overcomer kay Kristo para tanggalin na natin yung ating puso sa ating sarili at ilagay natin doon sa mga wala pa kay Kristo upang sila'y maging mga agila at maging overcomer kagaya nyo. Natigilan na po natin yung natutuhan ng maraming mali na ayaw pong magsilago, ayaw magpakalalim sa Lord. Pero kinukot yung Isaiah 43:18 na nagsasabing, I am doing a new thing. The old is gone. Na nagsasabing, I want to be like Moses. I want to be like Job. I want to be like Enoch. I want to be like Abraham. I want to be like John Knox, Martin Luther, William Tyndale. I want to be like Andrew, Philip, Nathaniel, John and James and Peter. Hindi sila ang creator mo. Hindi sila ang savior mo. Kaya nung dumating po mga apostle, ang sabi nila, be like Jesus. Anong sabi ng Persian 4:17? In this world, you are not like them. In this world, you are like Jesus. Mahirap bang maging kagaya ng Lord? Hindi. Bakit hindi? Siya nga yung buong katauhan mo eh. Nakatira nga siya sa iyo. Mahirap bang gawin lahat ng ginawa niya? Hindi, kasi siya nga yung buong kabuuan mo eh. Siya nga yung buong buhay mo. Siya nga yung buong kasakdalan mo. Kaya lahat ng bagay magagawa mo at lahat ng ginawa niya. Kung bakit siya pinapagawa siya, kasi siya nga ang buong pagkatao mo. Tulog o gising, nandiyan dyan siya, nakatira siya. At isang reason po yan kung bakit walang sawa ang Diyos na pinopour out ang Holy Spirit upang selyuhan ang completion at perfection niya. Huwag kang mag-struggle sa faith. Kagaya ng turo ng maraming faith teacher, wala kang faith. Hindi mo kasi binabasa yung libro ko. Wala kang faith. Binabasa yung libro niya. Salamat sa libro mo. Pero malinaw sabi ng Galatians 2:20, you have been crucified with Christ. Nevertheless you live. Yet not you, but Christ lives in you. And the life that you live today, tomorrow, and forever is the life of the Son of God. The faith of the Son of God who loves you and gave Himself to you. Kaya ang problema po ng church ay kamangmanga sa apostolic teaching. Anong faith yung hinahanap mo? Si Kristo nga yung faith mo, kompleto ka nga eh. Huwag kang maghanap ng faith. Use it and receive your reward. Exercise it. Ano pang faith hanapin mo? Kompleto ka na nga. Lahat ng kailangan mo nasa iyo. Use it. Amen? May power ka, use it. May authority ka, use it. Gamitin mo siya. Ang encompass mo yung pangako niya. Hindi nagaganap sa mundo. Isa may nagtanong po sa akin, sabi niya, Apostle, parang hindi ka nababahala sa nangyari sa mundo. Sagot ko, ba't ako mababahala? Na kay Kristo ko. Alam sabi ng John 16:33 sa bibig ni Jesus, in this world you will have tribulation, suffering. But be of good cheer. I have overcome the world. Let me ask you a question. Para kanina niya in-overcome ang mundo? Para sa sarili niya ba o para sa inyo? Para sa inyo. Para sa inyo. At para ma-enjoy niya, in-overcome niya para sa inyo, tinarhan niya kayo. Upang kung paano hindi siya tinablan ng lahat ng anuman meron sa mundo, ay hindi rin kayo tatablan. Kasi siya na nag-overcome sa mundo, siyang nakatira sa inyo. Hindi po siya maliit na krusipiho at maliit na ribultong nabubulsa. Si Kristo ang buong katauhan niyo. Ba't ka malulungkot? Yung buong katauhan mo ay kagalakan. Bakit ka mababahala? Ang buong katauhan mo ay kapayapaan. Hindi po 95, 96, 97, 98%. 100%.
Bakit ka matatakot at mag-aalala? Yang kinakatakutan ng diablo at buong mundo at ng Antichrist at ng false prophet, nakatira sa iyo. At hindi lang siya tumira sa iyo, ito ang sabi niya, wala akong balak iwanang. Dahil no ako'y tumira sa iyo, gising ako. At hindi ako nagpapasel. Sigurado ako sa desisyon kong tumira sa iyo at hindi ako nagkamaling pinili kita. Gising ako. Gising ako nung tumira sa iyo. At di ko problema kung ano yung pinag-aralan mo. Wala akong problem doon. Ang mahalaga, yung pagdating ko sa iyo, completion mo. Alam mo ba ninyo na mas masarap pakinggan at kasama sa prayer meeting at sa fasting at evangelism, yung mga youth at mga senior citizen na nabubuhay sa Revelation, ito isa sa theologian, author ng libro at scholar at English ng English sa Amerika, na hindi overcomer at hindi naintindihan itong Revelation ito. Bakit gusto nating makapasok sa langit? Kasi nga, yun yung kaharian natin. Makakasama natin ang Lord doon habang panahon in His kingdom. Is that correct? At the same time, siya yung way to God, to heaven. Yung sa langit, masaya, maligaya. Walang luha, walang awayan, walang samahan, walang tampuhan. Walang divorce, walang dissolution of marriage, walang nightmare, walang selfishness. Si Jesus po ang dahilan. Na kung kasama mo siya araw-araw, di yung langit nasa iyo. Ay kung bakit napakaraming single at mga widow. Nalulungkot pa kahit nasa loob na ang tagal-tagal niya lang sa Panginoon. Kasi inaalis mo yung mata mo roon sa kaligayahan ng buhay mo na siya mong kabuong sama sa iyo. At naghahanap ka pa at nagbabaka sakaling may magpapaligaya pa sa iyo nang ibibigay sa iyo ni Kristo. You know, it is a wrong mistake. Tatay, sigurado ka ba sa English mo? Yes. It is a wrong mistake. Ay kung bakit lang po tayo pinapayagan ng Panginoon. Listen to this please. Na magkaroon ng kasama sa buhay. Hindi para higitan yung kaligayang ibibigay niya sa inyo. Kasi wala na pong higit sa Kanya. Anumang bagay sa mundong ito o sino mang tao sa mundong ito, wala. Sa langit, sa lupa habang panahon, wala siyang gagaya. Ito lang po ang dahilan upang mapabilis yung pagtatayo ng kaharian niya. Kasi dalawa na ngayon yung gumaganap ng kalooban niya. At pag nagkaanak pa kayo, dumadami na yung gumaganap. Hindi sila ang source ng peace. Hindi sila ang source ng happiness. Him and Him alone. Ay isang reason niya kung bakit sinasabi niya na mabuhay kayong malinis. I-consecrate niyo yung buhay niyo sa Kanya araw-araw. Huwag lamang pag meron kang battle, gagaya ng ginagawa ng maraming kapatid sa iba't ibang fellowship. Saka lang siya mag-consecrate ng buhay kasi may prophetic event sila at magpa-prophecy siya. It's a wrong mistake. Lahat ng patungkol sa ating pananampalataya ay hindi po event or exercise. Siya po ay buhay. Everything is life. Dahil pag tayo po'y nabuhay na malinis, banal, matuwid kagaya ng Panginoon, may enjoy nyo araw at gabi ang inyong pagiging overcomer. At ano man ang mangyari sa mundo, no effect sa iyo. Kagating ka man ng ahas, nakilitikan. Bumagyo man doon sa barko, purihin ng Panginoon para ka lang sumakay ng Ferris wheel. Mapunta ka man sa isang lugar na hindi mo alam kagaya ng Malta, masaya ka. Kasi si Kristo kasama mo. At maraming tao roon ang dadalhin mo kay Kristo. At wala ka man nadalang pera dahil nga bumagyo sa barko, huwag kang mag-alala. Wala ka pa sa Malta yung provision, nauna na.
Rababakando po shikarabaka. Alam niyo kung anong kailangan ng church? Hindi theology about God, but an encounter with God. Hindi mo makikilala ang Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng libro ng theologian. Lahat po ng mga anak ng Diyos from the Old and New Testament, walang binasang libro ng mga theologian para ipakilala ang Diyos sa kanila. Sila mismo nakakilala sa Diyos. How it happened? Hinayag ni Yahweh ang kanyang sarili sa kanila. Sa simple pong English, Yahweh he manifests Himself. And that is the time, the day, that they come to know God. Do you get that? Now is the time to enjoy God. Every day of your life, you must experience His presence. Every day. Hindi po pag may convention lang, may youth camp, may prayer meeting, yun tayo po ay nasa seclusion, nag-aayuno. Kahit wala. Dahil part po yan ang relasyon natin sa Kanya. At the more na lagi mo siyang nararanasan, the more buhay na buhay yung pagiging overcomer mo. Yung pa kung meron pong dapat nag-i-struggle, si Satan at yung mga demonyo, yung mga mangkukulam, yung mga impacto, yung terorista, satanista, komunista, mga involved po sa sexual perversion. Sila dapat na nag-i-struggle. Kasi wala silang power na higit sa atin para talunin tayo. Anong sabi nalo sa Luke 10:17, 18, 19? Walang tatalab sa inyo. Walang gawa ng kaaway ang pwedeng manaig sa inyo. Binigay ko kayo ng power, authority, immunity para yurakan, tapakan si Satan at mga demonyo sa impyerno. At kahit anong gawin nila laban sa inyo, hindi kayo tatablan. Ay kung minsan, kung bakit yung diablo nagpaparamdam, isa nasa ibang lugar ka, nag-check-in ka sa hotel, meron ka nararamdamang ibang espiritu and that is the devil. Ang reason niya kasi, tinatakot ka. Kasi alam niya yung pagdating mo, paglayas niya. At wala po ako against sa mga nagtuturo natin, mga kapatiran sa iba't ibang bansa na yung unan, ilehans mo. Yung CR, ilehans mo. Yung dingding, yung cabinet, yung bato, yung plato, ilehans mo. Yung kutsara, tinidor, lahat ng laman ng hotel na pinasok mo, ilehans mo. Kasi baka may demonyo ron. Wala po ako against doon. Okay lang po yun. Pero ang sinasabi ko po yung mas malalim ron. Kung alam mo kung sino ka at sino nakatira sa iyo, yung diablo, ang tuliro, hindi ikaw. Hindi po sinabi ng Bible kung gaano katagal lang patay si Elisha. Pero nung tumama po sa kanya yung katawan ng lalaki na namatay, sa kanyang buto, yung patay na buhay. So kung bakit namatay po itong lalaki ito, so marami po siyang bakterya sa katawan, na naging dahilan ba't siya nagkasakit at siya po'y namatay. Pero hindi po tumalab yung bakterya niya roon sa anointing na nasa buto ni Elijah. Ang umapekto po sa kanya at nagtanggal ng bakterya niya sa katawan ay yung anointing sa buto ni Elijah. Now, buto yun na patay na si Elijah, ikaw pang buhay na buhay. Yung prayer cloth. Prayer cloth. Napakaraming diniliver. Dinikit lang sa katawan ng apostol na si Pablo. Dinala sa demon possession, yung mga demonyo naglabasan. Ang mga karamdaman nagsigaling. Yung yoke na destroy. Panyo. Not a person but a thing. Ginamit ng Diyos. Yung pangalang asno, ginamit ng Diyos mightily, nilagay sa kamay ni Samson, pumatay ng 1,000 Philistine. Yung axe good, nilagay sa kamay ni Shamgar, pumatay na maraming Philistine. Yung bangka, ginamit na para maglaman na maraming isda, yung net, imang walang buhay ito. They understand that. Walang buhay ito.
Yung rod ni Moses, ginamit ng Diyos para ipahiya ang mga magician ni Pharaoh. They understand me. Yung jar, para lagyan ng tubig, i-bless yung umaten ng wedding sa Cana. All of these items I mentioned are things that a person, ikaw, wala siyang balak umalis sa'yo. Tumiri siya sa'yo kasi gusto kanyang makasama bang panahon. Hindi kanya gagamitin mightily. Kung ito nga ginamit, ikaw pa. Kaya huwag tayong umaya dyan sa mga kapatiran sa Amerika, sa Singapore, sa Europe, sa Asia Pacific, sa Australia, sa New Zealand, sa West, sa Africa na, kailangan mag-aral mula ako ng Bible School. Wala po ako against doon. Nabuti nang meron ka naintindihan ka sa mga mangga. Kailangan, mabasa ko muna yung libro ni Speaker so-and-so. Mabasa ko muna yung mga prophecy ni prophet so-and-so. Wala po ako against doon. Kailangan, mag-member ako ng Movement Coalition kasi puro theologian yung member doon. Pag nami-meeting kami, kahit pa paano, mayroon ako matatanggap na theology. Wala po ako against doon. Pero kung ilan naintindihan mo, para magamit ka ng Diyos, kulang yung naintindihan mo. Walang ihigit kay Kristo na nakatira sa iyo. Si Paul, theologian. Si Paul, scholar. Si Paul, brilliant. Educated, highly educated. Mas magaling pa siya kay Gamaliel. Yung kanya pong pagiging notable theologian will be known all over the world, especially in the Jewish community. But that once na mababasa niyo sa Bible, na-mention niya ito. Ito po ang sinasabi niya, the divine difference. I can do all things through Christ who lives in you. Sino raw po ang susi para magawa niya lahat ng bagay? Isa lang, si Kristo. At bakit hindi mahirap sa kanyang gawin ang lahat ng bagay? Dahil si Kristo po ay hindi tao, hindi ribulto, hindi bato, hindi sininyo. Siya po ang creator ng langit at lupa at pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya ang nakatira sa iyo ay si Jesus Christ na pinaka marunong, dakila, pinaka greatest at pinaka makapangyarihan sa lahat. So, ano akala mo ngayon sa sarili mo? Kapag meron ka nakakita riyan sa pamilya mo, sa barangay mo, sa negosyo, sa paligid mo, gawa ng dyablo, lupigin mo dahil nakatira sa iyo ang pinaka. Huwag mo sabihin ito, pangyayari. Sitwasyon ito kagaya ng walang naunawan at kapatiran sa iba't ibang fellowship na pinapatakbo ng deception ng mundo. Nasa iyo authority, baguhin mo lahat ng bagay na nakatira sa iyo ang pinaka. At pag sinabi ng mga kapitbahay, kamag-anak, pamilya, kaibigan, kakilala, kasama sa negosyo, magpapa-hospital siya kasi may hika siya, may epilepsy siya, ano pang nararamdaman niya. Ito, sabi mo, pumunta ka sa akin. Amen! At kung ayaw mo pumunta sa akin, hindi ka makalakad, ako pupunta sa inyo, sabay tayong lalakad. Yan ang pumalakpak mga tao rito. Do you get that? At pag sinabi nilang hindi, specialista yun. Galing UK yun, galing Singapore yun, galing Amerika yun, galing Canada yan. My God, please. Isa lang ang espesyalista. Si Jesus lang. At ito mga espesyalistang ito, limitado ang magagawa. Pang mata lang siya, yung isa pang puso, isa pang tenga, isa pang ilong, isa pang atay, pang lapay, pang abdoy, isa pang pitaka. Bakit di kayo pumapalakpak? Ba't naman kayo pumapalakpak? Natutuwa kayong pampitaka sila. Do you get that? Ito pang buto, ito pang tuhod, ito pang abdo, ito pang bituka, ito pang baga. Kanya-kanya silang specialty. Si Jesus lahat.
Let me ask you one question. Anong gusto niyong gawin kay Jesus na siya yung nature, life, divine self, and the divine being? Kagaya ng ginagawa ng maraming kapatiran sa buong mundo, hindi pa ako naboborn na ginihin na sila. Seminar tayo, panibagong prophecy ito para i-guide tayo. Inaubos na po nila yung prophecy at prophet at seminar, wala namang nangyayari sa mundo. Wala, magbasa tayo ng libro. Para meron tayong knowledge. Lahat na nga na libro, nabasa mo yung history. Mula per century hanggang ngayon. Knowledgeable ka. Lahat na ng books about revival, move ng Lord, magmula nung 14th century, nabasa mo. Anong gusto niyong gawin kay Kristo na hindi nila ginawa? Nung mahawakan po ni Elisha yung mantle ng tatay niya, at siya po'y dumaan ng Jordan River, ano pong ginawa niya? Hinati niya po yung Jordan River, ginamit niya po yung mantle, yung kutsong Amerikana, yung panyo, na suot ng tatay niya. Sabi niya, where is the God of Elijah? At ang Jordan po'y nahati. Nang matanggap po ng early church, yung Holy Spirit sa upper room, anong ginawa nila? Gintot pila kalako, pero si Kristong dakilang magagamot ay sumasakin tayo. Anong gusto niyong gawin kay Kristong matagal na nakatira sa inyo? Huwag mo siyang pakiramdaman. Kasama mo siya. Anong gusto niyong gawin? Pag-usapan lang? Pagkwentuhan? Awitan? Amen? Yung kantang, nung early ko, ito yung paboritong kantang, naririwain Kay Kristo lang ang buhay ko sa kailanman. Pag siya'y pumasok sa puso ko't kaluluwa. Nga, pumasok na sa puso at kaluluwa. Anong gusto mong gawin kay Kristo? Pumasok na sa puso at kaluluwa mo na siya mong pagkatao. Gusto niyong malaman kung gaano kayo ka-powerful? Minister Jesus. Minister Jesus. And when you minister the Lord, minister Him with His faith in you. And believe something happens. Great things happen. Miracle happen. Signs, wonders, and miracles takes place. Tingnan niyo po ito ha. Ano po sabi po ng James 5:14? Kung sino man sa inyo may sakit. Ito po yung konteksto po ng church. Tawagin yung mga doktor, amen? Tawagin yung mga albularyo, amen? Yung espiritista, yung mananawas, yung fake healer, yung pyramid healer, yung psychic healer, yung surgeon. Amen? Ano pong sabi? Kung sino man sa inyong may sakit, tawagin ang mga mapuputi na yung buhok sa iglesia, amen? na naglagay ng kulay pula. Alam niyo, kahit palagay ka ng pula, hindi nagbabago yung katotohanan ng puti yung buhok mo o pula, o initin mo yan, o binulo mo, agila ka. At yung pagiging agila mo, wala doon sa buhok na kinulayan mo, o sa mga, alam niyo yun? Alam niyo yun? Yung mga, alam niyo ibig sabihin? Yung mga kilay mo na may patusok, may pababa, may palapad. Alam niyo yun? Wala yan doon sa mukha mo na pinula mo, tinero mo rin sa baro mo, sa cutics mo. Wala na yung mga tao rito. Wala. Alam niyo yun? Sabihin mo sa katabi mo, alam mo sinasabi ni tatay? Amen? Yung lipstick mo, tinero mo ron sa cutics mo, sa sapatos mo. Alam niyo yun?
Sagutin niyo naman ako. Sagalit lang ha. Tatawa lang kami ng Lord. Ay, nako. Alam niyo, wala pang pangit nung basta lalabas na maganda ka. Pero kung papangit ka, pangit yun. Sabi mo sa katabi mo, si tata hindi against doon. Kung magpapaganda lalo sa iyo, okay lang yan. Kung magpapapogi sa iyo, okay lang yan. Pero kung magpapapangit sa iyo, hindi okay yun. So, hindi ka naging agila dahil marami kang ginawang bagay sa sarili mo. Naging agila ka dahil kalikasan mo yan. Wala siya sa labas. Nasa loob. At kahit hindi mo, o kahit pagandahin mo yung anyo mo sa labas, dapat lahat ng mga anak ng Diyos, presentable, maayos, maganda, honorable, kagalang-galang. Kasi heavenly person ka. So kahit gaano kaganda yung ayos mo sa labas, kahit gaano kakagandang babae, kahit gaano kakapoging lalaki, kahit gaano kakaingat sa sarili mo, maganda po yun. Dapat yun po kayo, araw-araw. Attracted, lovable, desirable, commendable, honorable, example. But let me say this, hindi gaganda yan sa nakatira sa'yo. Hindi higit yan sa sumasayo. Anong gusto niyong gawin kay Jesus? Bakit na mo problema maraming bishop at pastor hirinamurod mga alalang Diyos sa maraming bagay? Of course, yung pagsubok normal yan eh. Hanggang may diablo, nasa digmaan tayo. Tanggapin na po natin ang truth na yan. Papayapa lang po tayo, kasama po yung mga nangaligtas sa milinaray ng Lord. What I mean, outside. But inside, we are peaceful. Yung surroundings, yun ang ibig kong sabihin. Kasi wala na si Satan, nasa bottomless pit. Kaya dapat tanggap natin yun. Na may diablong magulo, dahil alam niya, maiksi na lang panahon niya, nagmamadali siya. In fact, hindi nga sapat yung term na nagti-triple time siya. More than that, ang ginagawa niya. Hindi na-mobilize niya lahat ng kanyang demonic plan, forces, strength, connection to disturb and to destroy the world. At ano man, ang issue na meron ng mundo para i-disturb kayo, katanggalin yung inyong peace at joy, yung inyong victory that is settled in heaven forever that you must experience every day, Monday to Sunday, January to December, sa gitna ng pagsubok, testing of faith. Kung bakit po nahihirapan ng marami, isa lang naman po ang sagot eh. Na nag-i-struggle siya, hindi siya dapat mag-struggle. Isa lang po sagot. Isang-isa lang. Hindi po dalawa, isa lang. Ano yun? Nakalimutan mo eh. May nakatira sa'yo. Inalis mo yung mata mo sa kanya, pansamantala. At yun yung nagdala sa'yo ng kabigatan. Pero kung naalala mo, nandiyan siya. At kinakausap mo siya. At dinideklara mo yung mga pangako niya. At ginagamit mo yung authority mo, si Satan, ang problemahan doon sa'yo. I was praying the other day and the Lord visited me. And this is what He told me. Are you ready to hear me? Ang dami daw po niyang ginawang magagandang bagay sa buhay niyo. Pero hindi kayo nagpapasalamat sa akin. And it grieves Him. That spirit of unthankfulness grieves Him. Kasi ang ibig pong sabihin nun, sinasadya o hindi, parang inabandon niya po kayo. Parang hindi siya nagsabi ng totoo. Parang nagbiro lang siya nung siya po nangako. Malungkot po siya. Eh hindi niya po nature yun. And when the Lord spoke that to me, I cry. Alam niyo po yung kandilang parang nauupos, yun po yung ayos mo. Weep. And He opened more truth to me about the spirit of unthankfulness. Pray tayo.
Hindi tayo naniniwalang sinagot niya tayo kasi hindi natin hawakan eh. Hindi natin nakita. Tapos meron pa tayong narinig, negative. Pero ang totoo, hindi kayang baguhin ng negative ng diablo at ng sino pa ang Diyos at ang pangako niya. At hindi nagtatapos ang Diyos sa isang bagay na hindi niya pinangako. Ang lahat ng pagtatapos ng plano ng Diyos sa buhay niyo ay yung fulfillment ng mga pangako niya. Period. Hindi tayo naniniwalang niligtas niya yung family natin kasi parang walang nagbagot. Malala pa kayo nakita natin eh. Hindi tayo naniwalang binuo niya yung buhay ng mag-asawang ginugulo ni Satan kasi nakita natin nag-ahaway na naman. Hindi nagbabatian. And that's the problem. We are not in the faith. At ang malungkot pa nito, nagkukumpis tayo ng negative, dinadagdagan pa po natin yung negative na gawa ni Satan without realizing what we are doing. Ano sabi na sa Mark 11:24? Whatever you ask for in prayer, believe that you receive it and you shall have it. Ang linaw po nun, may nakita ka o wala. May naramdaman ka o wala. May kulog o kidlat o wala. Dahil sinabi niya, maniwala ka dahil nagsasabi siya ng totoo. Hindi tayo naniwala na yung mga binigay ninyo, binalik niya. Kasi hindi mo nakita, hindi mo nabilang, hindi mo nahawakan, saka ka lang magpapatotoo pagka dala-dala mo na isang barkong kayamanan. Alam niyo yun? Alam niyo yun? Saka ka lang maniniwala pag ito na yung barilis na lalagyan ng mga langis, laman ng mga bilyong dolyar net, mga euro na yan, naggumugulong. Do you get that? That is not faith. Anong sabi ng Lord kay Thomas in John 20:29? Mapapalad ang sumasampalataya kahit walang nakikita. At pag tayo po'y natuto magpasalamat kahit negative yung nakikita mo, yung kapayapaan mo nananatili. At ang Diyos natutuwa sapagkat siya'y nagtatrabaho, tulog ka o gising in a very mysterious way. Amen. Amen. Gamitin po natin uli yung dati kong kinuwento na para maalala ninyo. Marami po akong pwede ikwento pero gusto ko po yung alam nyo na para madali kayong makarelay. Ito nga po yung pastor, di ba? Meron siyang church na tinayo. So maya-maya, meron dumating na believer. Nagtayo rin naman po siya ng beer house. Ito yung church niya, yun yung beer house. Tapat lang sila. Amen. Dahil itong may-ari ng beer house, satanista, komunista, ateista, infidel, lahat na ng masasamang espiritu nakatira sa kanya kasi nakikilabing tinayo niya alam din naman niya yung pastor hallelujah, praise the Lord. Puro si Jesus. Magkaaway silang dalawa. Kaya siya nagpasya na yung pastor mawala. Pinipersecute niya, ginugulo niya. Amen. Kasi hindi siya makapag-operate ng gusto kasi andyan yung pastor, andyan yung church. Alam niyo hanggang tayo po ilaw ng mundo, ito yung dilim, hindi po pwedeng lumabas. Habang nandito tayo, Antikristo, hindi po pwedeng lumitaw. Kaya po yung mga nagtuturo ng mali dyan sa Facebook, puro Amerikano po ito, mga parapit pa ito, ha? Alam daw niya kung sino yung Antichrist. Tatlumputsyam na taong ka na pong binabasa Bible ko, na-memorize ko po yan, ako po'y bagong-bago. Wala akong nabasa riyan kahit isa na sinasabi ng Diyos, ng Word of God, at tinuloy ng mga apostle na yung Antichrist, makikilala mo bago mag-rapture. Si Kristo kilalanin mo, yun ang sapat na. Ito na yung Antichrist, nagtatrabaho matagal na. Ayos siya yung one world government. New World Order. Unity in the faith. Lahat ng reliyon magkakasama. Ecumenical movement. Kaya po tayong pakialaman ron. Dahil iba yung kaharian natin. Sabi ko, iba yung kaharian natin. Now, listen to this. At kahit anong gawin ng diablo, ng mga demonyo, ng Antikristo, ng false prophet, ng beast, ng mga communist country at lahat ng forces na nagkaroon ng alliances
na walang tigil na gera sa Middle East, sa Europe, at gusto nilang dalhin sa Asia. Kaya ano pong gawin nilang lahat? No one can destroy the kingdom of God. No one. Kaya yung mga bishop at pastor na basa ng balita at patungkol sa gera na tataranta, hindi nito alam yung Bible niya. Isang kingdom lang ang pwedeng sumira sa lahat ng kingdom na tinayo ng diablo. That is the kingdom of Jesus Christ. And let me repeat, and I suggest, lahat ng tinuro ko po nung nakalipas about rapture, tribulation, new heavens and new earth, Ezekiel 38-39 war, the battle of Armageddon, the millennial reign of Christ, tinuro ko po sa inyo yan. I think for 2 months straight, panoorin niyo po uli. Kaya marami po nagtuturo ng mali sa Amerika. The other day, tinignan ko isang man of God, mali na naman theology nito, eschatology nito, sabit. Pero man of God po yun. So, kanya-kanya po silang version ng eschatology, the doctrine of the last days. And let me repeat or reiterate what I've told you before. Rapture muna bago the Great Tribulation period. At anuman pong gera ang maganap ngayon, isang bagay ang katotohanan, wala ka pa sa Great Tribulation, may gera lang. Pag dumating ang Great Tribulation, ang makikita niyo pong gulo ng mundo, 1,000,000 ulit ang higit at bigat kaysa nagaganap ngayon. At ang sabi ng Lord, kung hindi papaigsin ang panahon ito, walang maliligtas, even Israel, the elect. Are you still there? So ito na po yun. Dahil gusto po nito na mawala yung pastor. Kasi siya yung ilaw at asin ng mundo, yun tayo eh. Lahat ng parang ginawa niya. Yung pastor nagpaplano rin. Kasi persecuted siya eh. Amen. So ang ginawa niya, nagpray. Sabi niya, Lord, hindi pwedeng magkatabi ang kaharian ng diablo at kaharian mo. Hindi pwede yung church at saka yung nightclub magkatabi. Dapat isa lang maiwan dito. Kaya, Father God, tanggalin mo yung beer house. Isara mo. Amen? So, bahala na ang Diyos kung paano niya isasara. Huwag mo siyang turuan. Yan ang simpleng prayer. Kasi iba po pa nag-pray, tinuturoan niya yung Lord, isara mo ito, ganito, gawin mo, ganyan. Sabi mo sa katabi mo gagawin sa Diyos yun. Bahala na siya. So, pagkatapos siya mag-pray, kinabukasan, kumidlat! Nasunog po yung beer house. Naging abo. Nagalit po yung may-ari. Dinimanda po yung pastor. Alam niyo anong kaso niya? Arson. Panununog. Kasi naabo po yung beer house. Di nag-hearing. Nag-hearing. Nasabi ng judge, anong masasabi mo, pastor, sa charges na nilalapit sa iyo ng may-ari ng nightclub na nasunog? Sinunog mo ba ito o hindi? Hindi po. Kami mga pastor, hindi po kami nanununog. Amen. Mabubuting tao kami. Yan ang masasabi mo. Yun po nga ang pinagtataka ko, Judge eh. Nag-pray lang ako, bakit ganun kabilis sumagot ang Diyos sa panalangin? Do you understand that? Ang problema ng pastor, nanalangin pagkatapos ng sumagot ang Diyos, hindi siya makapaniwala. Let me say this. No, po'y nasa Singapore, araw-araw niya ako dinadalaw. Ito sabi niya. Anak, ang sinabi ko. Ang pinurupisiya ko. Ang sinulat ko. At walang pwedeng magbago niyan kahit sino. At ito po yung karugtong. Are you ready for this? Ang sinabi ko, sinulat ko, pinurupisiya ko. Yan na yan. At ito po ang basihan po natin kung bakit tayo po nagpapasalamat sa Kanya kahit wala tayong nakita, wala tayong nahawakan, kahit baliktad pa po yung nangyari. Kasi ang sabi niya sa Kanyang salita, tumawag kayo sa akin, ako isasagot. Yun po ang basis natin, yung salita niya, yung pangako.
ito yung dahilan. Siyang may sabi nun, ano man ang hingin nyo sa panalangin, maniwala kayong tinanggap nyo na dito isa sa inyo. So para makita mo ito, maniwala ka na kahit ala ka pang nakita, tinanggap mo na. At yung invisible, and when you believe, will become visible. At yung paggugulo ng dyablo sa isip mo na walang nangyayari, when you begin to thank God, when you begin to praise God, ay mawawala. At yung peace sa puso mo ang magra-rise up, at yung faith sa puso mo, faith ng Lord ay mag-i-explode. And once and for all, the issue is settled. Kaya pag-ising mo sa umaga, Father God, salamat po. Naligtas mo yung pamilya ko. Salamat po. Nagbayad na yung mga ayaw magbayad. Salamat po yung transaksyon nag-push na. Salamat po yung property na benta na. Salamat po yung promotion dumating na. Salamat yung asawa ko nagbago na. Salamat yung mga anak ko, binilis mo na. Salamat yung promotion dumating na. Magpasalamat ka kasi pag nagpapasalamat ka, naniniwala kang may binigay ang Diyos sa'yo. Malaking kalungkutan sa Diyos na may binigay siya sa inyo. Hindi kayo nagpapasalamat. Malaking kasalanan meron tayong tinanggap sa sino man nagpala sa atin, hindi ka nagpapasalamat. Kung tayo naniniwalang meron siyang binigay, magpasalamat ka. Dahil pag hindi ka nagpapasalamat, malungkot siya. Tumanggap ka, hindi ka nagpasalamat. Kagaya ito ng lupa. Huwag mo munang hanapin yung lupa kung nasaan. Tingnan mo yung titulo. Yung dokumento, siya ilikit. Sang-ayon sa batas ng gobyerno, siya lupa mo, doon yung pangalan mo, may nagbigay sa'yo, may nag-donate, at di pwedeng bawi. Yung sa katabi mo, hindi pwedeng bawi kahit anong mangyari. Dahil ang sabi ni Pilato, naisulat ko na. Do you get that? Eh, maniwala ka na yung lupang yan ay iyo, nag-i-exist. Ay kung sino ang bigay ng kasalamat ka. Hello. Pinag-pray ka na, hindi ka naniniwalang magaling ka kasi may dinaramdam ka pa. Yung dinaramdam mo, hindi titigil yan. Pag gutom ka, may dinaramdam ka. Pag busog na busog ka, may dinaramdam ka. Pareho ka mabuhay sa dinaramdam mo, ipapahama ka niyan. May tao po ba dito? Hindi ba pag gutom na gutom ka, may dinaramdam yung tiyan mo? Amen. Pag sumubra ka sa busog, sumasakit yung tiyan mo. Pag nabuhay ka sa dinaramdam, talagang marami kang dadamdamin. Gugulo yung buhay mo. Mabuhay ka sa katotohanan, minaramdaman ka o wala ang Diyos nagsabi ng totoo. Or otherwise, hindi siya Diyos. At yan ang reason bakit nagalit siya sa Israelita. Pero mo pinaulalan ng pugot mana, ng bulukan, hindi sila nagpapasalamat. Hinati yung Red Sea sa harap nila. Nilunod yung Egyptian, hindi sila nagpapasalamat. Noong nagka-problema, nagpapanik na naman kung kanino naman magpapagamot, tatakbo, hihingi ng tulong. Nagalit ang Diyos. Kung bakit nawawala ang peace nyo, hindi dahil nawala si Jesus sa inyo. Andiyan siya. Kung bakit nawala ang peace nyo, kasi hindi kayo naniniwala na may ginagawa ang Diyos. And that unbelief disturbs you. Oh, grabe Marunong kayo umimen. And let me say that again. And that unbelief disturbs you. And let me say this to all of you. Tulog kayo o gising, kaya anong gawin ng diablo? Ang Diyos nasa trono. At hindi dalawa, tatlo ang sovereign, but God alone. Basahin niyo po Bible. Magre-resign po ako kaagad ngayon. Ngayon, sa loob po ng 2 seconds. Pag may nakapagsabi sa akin. Sa Bible galing Basahin niyo Bible. Mula New Testament, Old and New Testament. Bahala ka na kung hanap ka ng biography, history o whatever theology it is, it's up to you. Magre-resign po ako sa loob ng 2 minuto. Pag sinabi mo sa akin, nabasa mo sa Bible, kaya anong klaseng translation yung gamitin mo? Hebrew, Greek, Aramaic,
NIV, New Standard Version of the Bible, New King James, New Living Translation, The Message, English Standard Version, National American Standard Bible, o ng klaseng translation. Pag meron po kayo nabasa riyan kahit isa, mula Old and New Testament sa anuman pong digmaan, may tumalo sa Diyos. Lakasan niyo yung palakpak niyo. Siya po ang sovereign. Now, let this truth gives you joy. Ang daming plano ng diablo sa buhay nating lahat para patayin tayo. Hindi lang po saktan patayin. Kaya nga siya gumagawa ng parang para magtatatapo ng iba't ibang sakit karamdaman, pinapasama yung loob niyo para pumasok yung sakit karamdaman, meron siyang door, opportunity. Lahat ng parang ginagawa niya to destroy us. Not just to hurt us, but to destroy us. Pero kayo ang saksi. Balikan niyo yung panahong nakalipas hanggang ngayon. Hindi siya nagtagumpay. Sapagkat your life, your future, and eternal destiny is in the hands of God. Kaya kahit saan kayo pumunta, knowingly or unknowingly, wittingly or unwittingly, willfully or unwillfully, God protects you. At hindi niya kayo niligtas upang mag-suffer ngayon. Ano man ang kalagayan niyo, agila pa rin kayo. And I'm here to shout and to tell you what God has begun in your life, He will bring it into completion. Hindi kayo naliligtas ng buhay niyo, siya. At siya rin na magdadala sa inyo sa kasakdalan. Siya nagsimula. Glory to God. Siya rin na magtatapos. Woo! Ano lang trabaho ko rito, tatay, manatili sa Panginoon. Sumunod ng sumunod ng sumunod. Dahil kung saan siya nandoon, doon ka rin babagsak. And I'm closing and we'll proceed to the second person. What is waiting for you is much bigger, greater, glorious, amazing, remarkable, unimaginable than what you think and understand. Your glory days are here. It is happening now. It is happening now. Now, doon po sa ikalawang tao, yung wala kay Kristo. Kasama po backslider. Kayo pong wala sa Panginoong Kristo, pati kayo mga backslider. Yung issue po ng kasalanan niyo, ano man ang sakit niyo at karamdaman, kahirapan, kalungkutan, yung mga sumpang tinapon ng diablo sa inyong mga tao, mangkukulam o sino pang impacto. Yung dilim na nakabalot sa buhay niyo. Yung hopelessness niyo, yung helplessness niyo, yung depression niyo, yung agony niyo, yung pain niyo, yung misery niyo, lahat po ng ito ay bayad na, tapos na, binayaran na, tinapos na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, mahigit 2,000 taon na nakakalipas. Tapos na. Bayad na. At para matanggap niyo po siya, mga minamahal, ito po ang simpleng-simpleng katotohanan. Punta ka na kay Kristo ngayon. Inaantay ka niya. Ikalawa mong gawin, magsisi ka ng kasalanan. And again, I quote James 5:14, ito ang sabi niya, hanggang 15. Sino mang may sakit sa inyo, tawagin niyo ang matanda sa iglesia, apostles, prophet, evangelist, pastor, teachers, upang ipanalangin kayo. At sa pamamagitan ng prayer of faith, kayo gagaling. Ay kung kayo may kasalanan, patatawarin ang kasalanan niyo. Pag tayo pa'y nagsisi ng kasalanan, lahat ng karamdaman niyo, gagaling. Dahil hindi nagkakasakit ang sino man ang walang dahilan. Huwag niyo nga kalimutan yan. Isa lang ang dahilan. S-I-N. At pag ang kasalanan na malala,
malala na ang sicknesses and diseases. At yan na rin kung bakit ni mapagaling ng mga doktor ang maraming sakit. At ang susunod, sin plus sicknesses and diseases equals death. And praise God, Jesus Christ is the Lamb of God who take away the sins of the world. Kaya ang pinakamagandang gawin, pag may kasalanan ka at meron kang karamdamang naramdaman, sige sa atin mo puso. Tawagin mo ang mga anak ng Diyos, yung nasa fivefold, para iligtas sa prayer of repentance. At pagkatapos, pag pinag-pray ka namin, maniwala ka na yung aming panalay makapangyarihan. Yun ang sabi ng Bible, the prayer of a righteous man is powerful and effective. You have to believe na pagkatapos ka namin ipag-pray, lalo na pag si tatay nag-pray sa'yo, magaling ka na. Amen. Then ikatatlo, manatili ka sa Panginoon. Yan ang sabi niya at sa kanyang salita, John 15:7, if you abide in me and my words abide in you, then ask anything, it shall be done unto you. Paano tayo mananatili sa Panginoon? At sa kanyang salita, bulay-bulayin natin ang Word of God araw at gabi. Lagi tayong manood ng teaching ni Tatay sa TV, sa radio. Alam niyo yung podcast, nakakatulugan ko na lang po, kaganda. Sabi ko, ito pala yung podcast. Sa dami ng trabaho ko, hindi ko na po siya nabigyan ng pansin pakinggan. Ang pinapakinggan ko lang po yung live streaming, yung sa YouTube. Pero yung podcast, kagaganda ng turo. Buhay na buhay. Lagi tayong manood dyan, makinig. Magbasa ng mga librong sinulat ni Tatay. Mga magazine. Dumalo sa gawain. Sumama sa prayer meeting. Kung hindi mo alam, mag-ayuno kasi bago ka palang magtanong ka sa mga pastor at pastora, kunin mo yung booklet ko about fasting, lahat ng klase ng fasting, nandiyan yung paano ka magbe-break. Ano yung kakailangan mong kainin pag magbe-break ka. Anong purpose ng fasting, kompleto po yan. Mabuhay ka sa pagbibigay ng ikaputhandog. At kada gawain, umatin ka. Para mabaptize ka ng Holy Spirit. At pag may opportunity, sama-samang water baptism, sumama ka ron. That is how you abide in Christ and His Word. And lastly, obey His commands. John 14:15. Kung ako'y mahal nyo, susundin nyo mga utos ko. Pag narinig natin utos niya, sumunod tayo kaagad. Kagaya ni Philip, sabi ng Holy Spirit, run to the chariot. At nang marinig niya yung utos ng Holy Spirit, run to the chariot, he ran. At ano po naging outcome no? Naligtas po ang Ethiopian eunuch. Siya po yung may hawak ng kayamanan ng punang queen ng Ethiopia. Simpleng pagsunod, ang kapalit kaluluwa. Learn from this truth. Hindi mahirap pagligtas ng kaluluwa. Pag nagsalita ang Diyos, sumunod ka. Pag naglagay siya ng burden sa puso mo, ipag-pray mo, 100% answers prayer ka. Pag inutusan kanyang mag-ayuno, 1 araw, 2 hanggang 40 araw, ano kaya mo, sumunod ka. May gagawin siyang dakilang bagay. Ang sabi ko, meron siyang gagawin dakilang bagay. Sabi niya kay Philip, run to the chariot. And the Bible tells us in Acts 8, verse 29, and Philip ran to the chariot. Ganun lang po. Kasimpleng kaligtasan, simpleng pagsunod. Yung Ethiopian eunuch, yung treasury. Yung treasurer, may hawak ng kayamanan ng queen ng Ethiopia, nakakilala sa Panginoon. Yun yung natutuhan ko sa Lord. Isa po sa katangian ng soul winner at gusto magligtas ng kaluluwa ay sumunod sa tinig ng Diyos. Pag sinabi niya, sundin mo. Huwag ka nang magmatagal pa. Huwag ka nang magtanong pa. Do it. Nung sinabi niya sa akin noon, son, ipag-pray mo yung kalawakan sa Antique. Ipag-pray mo yung kalupaan. Ipag-pray mo yung katubigan. Ginawa ko po siya lahat ng miracle ginawa niya sa kalawakan, kalupaan at katubigan. Amen. Sa taas ng eroplano, katunga kami ng Rome, Europe. Sabi niya sa akin, sharean mo si Pedro. Si Pedro, negosyante sa business class. Sinyaran ko po si Pedro. Si Pedro, nakataas yung kamay. Sa taas po ng aeroplano, 41,000 feet high. Sabi ni Pedro, Lord Jesus,
come into my heart. Sumunod po kayo. Pag naglagay siyang kabigatan, burden niya po yan. Mag-pray ka agad. Huwag mo lang patagalin pa, huwag kang tumulog. Humiwalay ka na agad sa mga tao, mag-groaning ka na kaagad. Pag binigyan niya ang kabigatan, sinabi niya, saan mag-ayuno ka? 1 araw, 2 araw, 3 araw, 7 araw. Kung ano sasabihin niya sa'yo, kalahating araw, sumunod ka. Kapalit ng kaluluwa. Do you learn that? So yun po ang gawin niyo mga minamahal. Kaya sa paglapit niyo kay Kristo ngayong Pilipinas, kayo mga backslider, tapos yung problema niyo at lahat ng gawa ng diablo, wasak. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.